Ito naman ang mga tinatawag nating digital multimeters. Sa mga digital multimeters, meron tayong 2 types. Ang first 3 examples natin, yung tinatawag nating manual range. At yung last meter natin, ito ang ating auto ranging. So ano pinagkaiba nila? Dito sa manual range, makikita natin na kailangan pa natin mag-select. For example, mag-read tayo ng DC voltage. Kailangan pa natin mag-select ng kanyang range. And then dito sa kanyang resistance, kailangan nating mag-select ng kanyang range. Tulad ng ginagawa natin sa ating analog multimeter. Like here, sa ating auto ranging, pag sinet mo siya ng, let's say, voltage, hindi mo na kailangan iset ang kanyang range kasi auto range na siya. So, mababasa niya any voltages within its range. Same as well with yung resistance niya, ganun din. Hindi mo na kailangan magpumili ng 200, 20K, 200K, or 2000K. So, tignan natin ang mga parts nila. So, dito sa manual range, so meron tayong LCD or screen display. So, unlike sa mga digital or sa analog multimeters, dito makikita na natin agad ang value na ating binabasa. So, digital siya. So, wala siyang dial. Hindi na natin kailangan magbilang ng mga per division para malaman natin ang exact value. So, ito yung kanyang LCD display. Similar din siya dito sa may dial. Meron siyang knob selector. At meron siyang mga saksakan. So, sa mga saksakan na yan, makikita natin dito ang COM. Ang COM dito natin nalalagay ang common ground o yung black probe. At dito sa gitna, mababasa natin dyan sa V omega MA. Ibig sabihin, pag sinaksak natin dito ang red probe, makakabasa tayo ng voltage, ohms, tsaka milliamperes. Itong 10 milliampere range na to, hindi na natin pag-uusapan dahil ito, ginagamit ito pag nag-read tayo ng milliamp. Or rather, nag-read tayo ng ampere sa isang circuit na aabot hanggang 10 amperes. And dito naman sa ating auto range, so similar siya. Meron siyang screen. Malaki nga lang yung screen niya. And then ito yung mga saksakan nila. Ito makikita natin COM. Ito yung sa black lid kung saan natin sasaksak. Tapos dito natin sasaksak ang ating red lid. So sa mga special na digital multimeters na to, meron siyang mga specific or rather meron siyang mga extra functions. Like dito, mababasa natin ang kanyang minimum, maximum. Tapos meron siyang hold. Dito meron siyang light, backlight functions. Yan. Ganyan. Yan. May ilaw siya. Papansin nyo. Ayun. Ngayon, try natin mag-measure ng voltages gamit natin ng dalawang multimeter. Unahin natin itong maliit na multimeter na manual range. So, makikita natin dito sa may gitna, dito nakalagay yung COM. So, dito natin lalagay ang common or yung black test lead. And then yung may value na V omega MA, dito natin lalagay ang ating red test lead. And then try nating mag-measure ng battery. Sa range nito, meron siyang from 200 milliohms, 2000 milliohms, 20 volts,
200 volts, 600 volts. So, ilagay muna natin sa 600 volts selection, range selection. Tignan natin kung hanggang saan ang kanyang i-measure. So, ito yung ating 1.5 volts battery. Lagay natin ang negative terminal dito sa negative test lead sa negative terminal ng battery. And then, test natin dito sa positive terminal ng ating battery. Ngayon, nakaka-read tayo ng 1 volt. So, sa 600 volts range, meron tayong 1-digit resolution. And then, transfer natin sa 200 volts. So, ayun, nakaka-read na tayo ng 2-digit resolution, 1.6. And then, babaan pa natin ng 20 volts. Since expected naman natin na ang battery na to ay less than 20 volts, mariread natin siya dito. So, ang kanyang reading is 1.62 volts. So, 3 digits na yung kanyang resolution. And then, try natin dito sa 2,000 millivolts. Ayan. Naging siyang 4-digit resolution, 1,625 millivolts, or it is equivalent to 1.625 volts. Okay? Then balik tayo dito sa 20 volts. Since ito yung range na regular na ginagamit natin pag-test ng small batteries or mga batteries kasi less than 20 volts sila. Try natin tong ating coin cell. Yung sa baba, ang kanya negative, ang positive niya sa taas. Yan, meron siyang reading na 3.07 volts. Then try natin ang 18650 na battery. Meron siyang reading na 4.11, 4.12 volts. Ayan. So, pag gumagamit pala tayo ng tester, in any kind of tester, just to check yung mga test leads natin na okay or hindi, lalagay lang natin siya sa ohmic measurements, yung pinakamababa, yung 200 ohms. And then, pag pinag-short natin ito, makakuha tayo ng roughly less than 1 ohms or 0.9 ohms. Ito, okay na siya. Let's say, nagkakaproblema ka sa isang tester, mga test leads mo. Just to check kung okay ba yung test leads mo o hindi, or kung ano yung mga pumapal yung test leads mo, para matest natin sila. Kung wala kang ibang tester, tanggalin mo tong isang terminal, either black or red, and then itong black, tuksok natin dito, nakakabasa tayo ng 0.08. It means okay ang test lead na black na to. And then gawin din natin sa red test leads. Yan. So, pareho silang okay. Let's say, ito nagbabasa ng mga sabihin nating 5 ohms or mahigit 2 ohms. Kailangan mo ng palitan mga test leads mo kasi ibig sabihin may mga loose connections na to or may mga wires na siya na sisira. Okay. Try naman natin dito sa kabila. So, dito naman sa ating isang multimeter, ang kanyang common ay yung slot na to. Yung meron siyang COM. And then yung red probe andito sa kabila.
Kung makikita natin dito sa red probe, meron siyang ibang symbol, meron siyang temperature symbol. Pero doon sa voltage niya, ohms, tsaka diode mode. So sa mga ibang multimeter, may mga special function sila na wala doon sa mga regular multimeter tulad nito. Kasi ito may special function siya na nakaka-read siya ng temperature tsaka capacitance. And then yung regular na makikita natin na halos lahat ng digital multimeter, meron siya lang diode tester. Diode test yan. So, tulad na nasabi ko, para malaman natin kung nasaan yung DC voltage, hanapin mo yung letter V. Yan, letter V. And then yung may bar or straight line, tapos sa baba ng straight line, may 3 dash line. Yan po yung DC voltage. So, set natin sa DC voltage. So, pag set natin ng DC voltage, wala na tayong ibang selector na pipiliin. Basta naglagay mo sa DC voltage na to, auto range na to, kahit anong voltage niya, mariread na niya dun sa range na kaya ng multimeter. Kasi, measure natin ulit si battery, positive to negative. Ayan, 1.611 volt. And then, mag-measure tayo ng 18650 battery. 4.109. And mag-test tayo ng CMOS battery. Ayan, 3 volts. So kung tatanungin nyo, mas prefer ko ang mga auto range na multimeter. Kasi hindi ko na iisipin kung ano yung range selection or kung anong range na kailangan kong iset ang ating multimeter. So lalay ko lang sa DC voltage, automatic magbabasa na siya in any range ng DC voltage. Then try nating ilagay sa ohms. So sa ibang multimeter, meron siyang mga extra buttons or button functions. Dito, makikita natin, meron siyang function na M, tapos ohms, OL. Pag pinagdikit natin siya, magiging siyang almost 0, 0.02. Ayan. So, sa function na yan, meron din siyang continuity test. Yung parang Wi-Fi signal na ito, yung parang Wi-Fi signal. So, para ma-transfer natin dito sa function na to, ipindutin lang natin tong button na to. Ayan. Kaya pag pinagdikit natin siya, magbibip at magbibip siya. Ayan, ibig sabihin 0.02. Electric collected siya. OL, ibig sabihin, or continuity, yung continuity niya is open. Short, open, short, open. So, ganun lang kadali pag measure natin ng resistance tsaka ng voltage gamit ang auto ranging na multimeter.